Programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy. Dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang Operational Manager ng Faynuts Peanut Butter, si Ms. Eva Anahaw, at Production Manager nitong si Mr. Roberto Anahaw. Good morning po at welcome sa Pro Pinoy. Good morning, magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa DCM. Ayun. Talagang si Eva at saka si Roberto, team. Di ba? Bakit nyo naisipan tong negosyo na peanut butter? And then, of course, andyan yung roasted ba ito? Na peanuts, roasted with garlic? Yes po. Mas maganda kasi yung roasted eh. Kasi yung lasa talaga ng peanut, lalabas talaga. Kaysa yung iprito mo. Pag iprito mo, malalasahan mo na rin yung yung mantika ng unless ang gagamitin mo naman ay peanut oil. Pero in itself kasi mayroon ng oil ang peanut eh. Yes, meron po siyang diba? natural oil niya. Diba? Na hindi na natin kailangan lagyan ng panibago. Kasi mas masarap yung yung natural oil at hindi ka mag-a-add on. Ayan. So, yung introduction kasi, si Roberto ata yung seafarer, no? Yes. Seaman. Ano ba yung pwesto mo doon sa vapor? Ano po, sa air conditioning po ako. Sa luxury ship. Ng vapor. Ito ba yung mga Norwegian liner? Sa Sun Cruises. Princess Cruises, Princess Cruises, based in Singapore? Di po, sa Amerika. Sa States. Ito yung pumupunta ng Caribbean. Wow. Ilang taon ho kayo roon? Bali, 13 years din ako. Wow, 13 years? 13. Okay lang kayo bumalik dito? Before pandemic po. Bumalik ka na? Hindi ako inabutan ng pandemic. At least, pag before, ang rason mo dahil namimiss mo yung asawa mo. Kasi kung pandemic, pinauwi ka dahil sa walang pandemic. choice. Meron kang konting lusot dyan. Di ba? Na-miss si Mrs. Na-miss ko yung misis ko, kaya umuwi. Yung pala, magpa-pandemic na. Ano pong taon na simulan itong Faynuts Peanut Butter? Actually, mga 2014 bago siya umuwi. Kasi 2016 siya umuwi, nung mag-stop na siya. Nag-start akong homemade para yun mismong family use. Kami na mismo yung gumagawa. Kasi parang, kaya nga sabi ko, pinili namin yung peanut butter. Gusto kong maka-impluensya ng, ang peanut butter po ay number 1 halos na palaman na ginagamit ng mga Pilipino. Pero, aside doon, gusto namin siyang gawing negosyo para hindi lang para kumita, kundi matiyak na magandang klase o yung may kalidad na peanut butter yung gagawin namin. Quality. So, quality po. Yun po yung number 1. Kumbaga, passion na po namin yun na tiyakin na yung aming peanut butter. Ipagmamalaki namin. Hindi lang dito. Kung papalarin, pati sa ibang Ibang bansa. Ibang bansa. So, nag-i-export na ho kayo? Hindi pa po namin kaya ng power sa amin yun. Kaya dito lang muna po kami. Ang namin, peanut butter. At saka po yung product development na ginawa namin during pandemic, yung kare-kare peanut sauce mix po. So, salt lang nilalagay niyo dyan sa yung pang-kare-kare? O wala talaga? Meron pong salt. Salt, no? Pero walang sugar na, no? Meron siya, pero siya yung tinatawag na pambalance. Kasi kailangan mo yan para ma-meet. Pero hindi siya yung matamis na klase ng pang-kare-kare. Kasi most likely, yun ang hinihiling ng mga gusto ng kare-kare. Ayaw nila ng matamis. So, ginawa namin yung wala siyang tamis. Sakto lang. Sakto lang. Naglalaban yung asin, yung alat at saka tamis. So, hindi mo intindihan ng palate, no? Ano ba talaga ito? But talagang, ang peanut kasi, yung peanut butter talaga, malalasahan mo talaga. Kahit lagyan mo pa ng maraming asukal yan, peanut pa rin talaga. Very strong yung yung taste. Yung taste. So, hindi naman kayo namang problema ng peanuts kasi alam mo,
ini-import din natin yung peanuts eh. Halos wala ng mga magsasaka na nagtatanim ng peanuts dito sa Pilipinas. Yes po. Actually, yun po yung isa sa mga problema din naming mga gumagawa ng peanut. Gusto ho namin talaga yung peanut, yung nuts mismo na locally atin. Galing dito. Pero ang nangyayari ho, wala talaga pong ma-provide para sa lahat ng gumagawa ng peanut butter. Kaya po, napakalaki pa rin pinapasok na import na inaangkat. Kami po, pag meron kaming makukuha, may nag-alok na meron silang konting ani, tinitiyak namin na sana sa amin mapupunta kasi mas masarap po yun eh. Pero kaya lang po, kapag marami ka na pong mga order, hindi ka naman pwedeng umasa ng ganun kasi hindi mo mapoprovide yung yung delivery na dapat na i-deliver do sa mga orders. Kaya kukuha ka pa rin ng Imported. Okay. Magkano naman ang diferensya ng imported at saka yung local sa presyo? Mas mahal po siyempre yung imported. Magkano yung imported? Kasi sa ngayon, ang imported, ang per kilo, nag-range sa 120. 120? Ito yung imported na China, Vietnam. Nabalatan na. Yes, skinless po. So, diretso mo na lang i-roast. Yes, pagkatapos yung local naman Yun po yung isang problema natin. Pagdating sa local, wala pa po tayo dito na gano'n yung sheller. Kasi ang ginagawa ng China, may sheller machine sila. Binablanch nila. So, pag i-feed mo, mayroong blower. So, yung nut talagang mahulog doon. Yung shell, binoblow. Yes. So, meron ako niyan sa planta. Kasi yun ang ginagamit ko sa cacao sheller. Wala lang pong mani. Walang mani. Walang mani. Ano pa rin yung problema natin? Yung wala yung mani. So, magkano ang yung local? Kasi sa local, yun pong nabibili na yung may balat na ilalaga mo. Kaya lang medyo pa siya, hindi pa siya yung malinis talaga. 100 ang kilo 100. So, in effect, mas mahal yung local. Mas mahal yun kung Pero kasi, siguro dahil no choice Yun yung available, kaya binibili mo. Pero siguro kung merong programa talaga, tingin ko, bababa din po yun. Pag low supply and demand yan Yes. Pag maraming nagtatanim at maraming ani, bababa talaga yung presyo. Ang problema dito sa Pilipinas, marami pa rin imported na peanuts peanut butter. Dapat local na talaga yung bibilhin ng ating mga kababayan. Yes. Dahil alam mo, itong peanut na ito, again, minsan nasabi ko na yan sa show na ito, ang peanut butter ay source of protein. Yes. Okay. Merong isang doctor sa States na nakikita yung mga senior citizen doon, wala nang ipin. Kaya, to provide them with protein, nag-invento siya ng peanut butter. So, yung peanut butter, hindi lang panglagay doon sa tinapay, kinakain din yon ng mga senior citizens sa US. So, yun yung source of protein. Yeah. But not only that, yung oil kasi niya, na may mga nutrients din value na talagang very healthy ang peanut. So, yan. But, marami pa rin talagang imported na peanut butter dito sa Pilipinas. Yan po yung unang kakompetasyon sa yung market. Peanut butter, no? So, bago mo i-grind yung peanut, yung iba kasi ginagawa nila, pina-fry nila. Pag ipa-fry mo, nag-ibang lasa. Ako, I prefer yung oven roasted. Pag roasted kasi, talagang lasang-lasa mo yung peanut. Po Malasa. kami ganun po. Roasting po yung paraan namin. Meron po kaming roasting machine. Hindi ho kami nag-a-add ng oil kasi kapag fry po, talagang maraming oil pa yung ilalagay mo para maluto mo yun. At saka ibang lasa Iba yung lasa. Iba talaga yung roasted Pero sir, yung bago namin i-roast, sinosort muna namin yung peanut. Inaalis namin yung manually mga po. berde, yung ng aflatoxin. Inaalis namin yun. Kasi yun po yung isang problema natin sa mani, yung carcinogen po. Yung pong mga may amag na po. Delikado yun. Kaya kailangan po talagang bago mo siya i-roast, Deadly manually yun. nagpipili po kami. Tama yun. Pag roast naman, mamamatay lahat ng
Yun po yun. ng fungus, Bacteria. bacteria, at saka virus. Pag-roast mo niyan eh. Pero kailangan tama lang din ang roasting kasi pag na-over-roast mo, hindi rin masarap. Hindi rin Yes, mapait po. Mapait. Nasunog. Sunog. Nasunog. Opo. So, anong gamit nyo na sweetener? Meron- Pampatamis? Ano po? Honey? Sa ngayon po, anong gamit po namin yung brown sugar. Brown sugar. Brown sugar po talaga. Hindi yung mascobado. Hindi po, medyo sa ngayon kung mascobado na po yung gagamit. Pero later po, may plano kami. Pero Mahal lang ang muscovado. tataas po yung presyo niya dahil sa mahal po yung muscovado. Oo nga, mahal nga. Mahigit isang daan, 1 kilo. Yes po, mas mahal po Mascobado. siya. Yung brown sugar, siguro nasa 60 lang, no? Opo, mga ganun po nagre-range yung Per presyo. kilo. Meron po tayong iba't ibang may sweet and creamy, merong mga crunchy. Yung crunchy po, yun yung merong bits po ng mga manok. May beats yan. May bits na naman. Ibig sabihin, yung first pass, yun na yun. Yung Unang pangalawa, daan. may second pass yan eh. May tinatawag silang refiner. At yun po ang bestseller, ang crunchy. Opo, dati po yung creamy, pero ngayon humahabol po yun talaga yung crunchy. Kasi ang sarap. Sinasabing mas Oo, masarap ano. po talaga yung ano. Pero siyempre may mga bata na yun po yung ibinibili ng mga parents kasi po siyempre ayaw ng mga bata ng may nakakagat May na nakakagat na mani. Magkano po itong 335 grams? Yan po 112 po. 112. So, Yung malaki-laki, magkano? oo, malaki. Yan pong ganito po, 175 po yan. 165 naman po yung ito po isa. 520 grams. Yun po. May mga local na peanut butter na matagal na nilalagay nila sa baso. Yes. Yun yung promo nila eh. Bili ka ng peanut butter, may baso ka baso na. Kaya lang, pag tinignan mo yun, malangis yun. Opo. Tumataas yung Yung langis, oil. sobrang But actually, yung langis naman na yan, protection yan. Protection sa peanut butter na hindi magkakaroon ng anong bakterya yung pumapasok dyan. Yan. Platoxil. So, protection din yon. Opo. Yung sa shelf life po ng peanut butters natin, gaano katagal? 1 year po. 1 year. Under po yan SGS po yung niya. So, paano niya pinipreserve na umabot ng 1 year? Yun lang pong natural ingredients niya, nagsiserve din sa kanya as yung... So, after grinding, they roast. After grinding, diretso na. Opo, tsaka namin po ilalagay yung mga ingredients na dapat pong ilagay. Yun po. Sea salt. May sea salt. Opo. Sea salt po. Okay. So, anong mga plano nyo in the future? Because ang dami mong magagawa kasi sa peanut. peanut butter. Peanut butter. Like for example, bumili ka ng 2 nozzle. Yung 2 nozzle, sa kabila peanut butter, sa kabila strawberry jam or guava jam. Tapos, iti-twirl mo. So, meron kang peanut butter twirl. 2-in-1. 2-in-1. Yung sinasabi ni ma'am kanina, yung chocolate daw. Chocolate. Anyway, siguro, soon po, sana marating namin yung ganun. Sa ngayon kasi Meron na kayong equipment. All you have to buy is, bumili kayo ng 2 nozzle. Sa kabila, ilalagay mo yung either chocolate or jam. Yes. Pagkatapos sa kabila, yung peanut butter. And then, malaki-laki yung butas ng para iti-twirl mo. Yes, Kaya opo. ganun mo. Marami na nga po ako din nakikita sa market niya. Yes. Ganyan. Then, meron tayong Faye twirl. Faye. Faye peanut twirl. Sino po ba si Faye? Ano po yun? 3 anak po namin na babae. Faye. Doon po nanggaling yung Faye nuts. Pinagsama po namin yung pangalan nilang Faye, tsaka yung peanut. Parang ganun. Lahat po sila Faye? May Opo. Faye? Andrea Faye, Dana Faye, Christine Faye. Wow. So doon po namin kinuha yung Faye. Faye nuts. Kaya naging Three Faye nuts. princess. Tapos sing-tunog siya ng 3 peanuts. sisters. Actually sa ngayon, 2 na lang po yan. Kasi po yung isa, unfortunately, wala na po siya. Nagkasakit po siya ng breast cancer. So sad to hear. Sorry po. So sad to hear. Hindi na nga po niya nakita yung... Kasi yan yung isa sa pangarap niya. Makita niya na
maraming order, makita niya sa mga shelves ng mga grocery stores. Ganun. Kaya lang, anyways, siguro nakikita rin naman niya hanggang yes, sure, happy and proud. Okay. Ngayon, meron ako kayong physical store? Meron po kaming maliit na commissary at the same time, yun din po yung nasa harapan, yung physical store namin. Sa ano ito located? Sa Malabon po. Sa Malabon. Malabon, Concepcion. Yan po, Malabon, Concepcion. Isipin mo naman, Malabon, may peanut butter. Dapat doon yung mga tinapa. Actually, marami na po kami sa Malabon na iba't ibang produkto sa Malabon. Actually, yan po yung mga ano namin yan, mga bazaar. Yan sa Lucky Chinatown po. May mga bazaars pa po ba kayong attendan? Actually, meron po. Nakaschedule po kami sa Unilab po sa 18, 19 sa Unilab. Meron din po sa San Juan City Hall, yung kadiwa ng Pangulo. At meron din po sa sa Taguig, sa sa may City Hall din po. Yun. Marami pong mga bazaar ngayon na ongoing through sa kadiwa ng Pangulo. Kadiwa. Ngayon, available na ba kayo sa mga supermarkets? Like actually, yun po yung sa ngayon. SM? Hindi pa po. Sana po, within this year, magawa namin yun. Kasi marami pa po kaming mga inaayos na dapat namin pong magawa before po kami pumasok. At saka po, syempre, malaking kapital din po yung kailangan pagdating sa mga groceries. Kasi iba po yung setup. Terms yan Opo, yung terms medyo mabigat. Kaya, ngayon po, meron po kaming medyo tawag dito, mga nadadala, nasusupplyan na mga restaurant, at saka mga katulad po ng Tinapayan Festival. Sa amin po yan kumukuha. And even po ang Limket Kay, sa amin din po sila kumukuha ng Cagayan de Oro? Yung dito po sa sa Taytay po nila. Limket Kay. So that's originally based in Cagayan de Oro City. Yung dito po sa nila, NCR, dito nila sa amin yan kinakukuha. So ano yung mga future plans nyo? Tumutulong ba yung mga anak nyo in this business? Or? Actually, pamilya lang po kami sa ngayon dahil sa nangyari dun sa naging problema nating lahat, yung COVID, yung mga tauhan namin, nawala ng lahat. Tapos sa ngayon, nag-uumpisa kami at need na namin mag-hire dahil may mga order na po na pumapasok na minsan hindi na namin kinakaya ng kami na lang. So, talagang kailangan na namin po yun. Sana po. Sana at in the near future, siguro po yung mga hindi namin nagawang kumbaga yung responsibilidad namin, especially sa mga loans, gano'n. Siguro po, ito na yung time para kasi makabawi dahil nandito po kami sa isang sitwasyon ngayon na may maganda po kang hinaharap yung Lalo na po yung kare-kare. Ang dami pong Yan po yung ngayon Malakas. Malakas yan sa palengke. Opo. Hindi po kami sa palengke malakas. Actually, sa order po sa restaurant. Online. Saka sa online. Sa Shopee, sa Lazada. Ano pong name natin sa Shopee at sa Lazada? Yun din pong peanut. Okay. Peanut butter. Alam nga naman magiging Juano yung pangalan. Baka kasi may mga PH, may .ph. Wala po. Yun lang pong yung aming napunta sa akin. Facebook page po namin. And then, Paynots. Doon sila umu-order. Yan na po yung ngayon. Yung mga nasa pouch po, ito po, magkano yung ganyan? Yung ganito, 156 po. Ito ay good for 2 to 3 kilos na meat para sa kare-kare. So ito pang kare-kare ito? Opo, pang kare-kare. Ito din po, pang kare-kare. Ayan, magkano yan? Ito po, ang SRP po nito, 940 940. Pero pag per box na po siya bibilin, iba na po yung nagiging presyo niya. Lalo na po sa mga restaurant na po yung Ito yung dinideliver, ino-order sa amin ng Club Filipino.
Club Filipino. Oh. Saka Quezon City Sport Club. Ito yung mga clubs, no? So, meron pala silang siniserve na kare-kare doon? Yes po. Masarap nga siguro yung ano nila kasi malakas yung kuha. Ano po yan talagang pag nag-sample po kami, nagpa-pre-taste, talagang tinatams up po yan ng mga, mga chef. Ina-approve nila yung ano. So, ngayon, latest namin, Tagaytay po. Tagaytay. Tagaytay naman po. Pero may nasa pouch po na peanut butter lang. Wala po. Yun lang talagang mga bote. Bote-bote. Yun na po yun. Actually, may dala po ako, sir, na para sa inyo na kare-kare talaga na niluto. Mamaya, lalamunin namin yun. Para po matikman ninyo yung aming kare-kare. May mga ahensya niyo po ba ng gobyerno ang tumutulong? Yes po. Number 1 po ang ang DTI, DA, yan po yung DOST, yan po yung po kami na kumbaga na benefits po kami ng ng setup po ng DOST. Yung machine po namin sa kanila po yun ang galing. Sa DTI po yung mga katulad po nito. Labeling. Yung pong project po ng DTI yung para sa food certification. Na po namin yan, na free namin yung shelf life niyan tsaka nutrition packs. Sila po ang sumagot nun. Wow. Sa 10 po submit sa NCR, isa po ako sa napili doon. Kaya po yan nakabuelo agad po siya dahil meron na po siyang certification. Masarap Sa yan. food and drug? Yun po coming na po kami doon. Sa FDA. Opo. Importante yan. Alam mo, mas mahirap pa kumuha ng FDA approval dito kaysa mag-apply ka sa US. Subukan nyo, online lang. Aprobahan kayo. So you can export it. Pag sa US. Online, mabilis mag-approve. Mabilis, maraming nagtatrabaho. dito po sa spicy garlic roasted peanuts, magkano? Ano po yan? 150 po. 150? Naku, matagalan to. Naka-ano po siya, naka-sealed po siya para maiwasan yung pagkawala. Induction sealing. See? Pero yung peanut butter, walang induction sealing. Meron din po. Meron din. Lahat po yan. Meron po ito. Ito din po. Meron din po. Ayan. Mas maganda yung integrity niya kung talagang pupunuin mo yan. Saka lagyan mo induction sealing. Talagang Siksik. Pero ano po kasi, wala nang papasok na wala nang mapapasukan eh. Siksik pero na may ruling po kasi na hindi po pwedeng sagad Hanggang doon lang po. May standard. Because of May the size. standard. Because of the weight. At saka na 520 grams. So, kailangan mainit-init pa ito pag nilagay sa Actually, nagko-cool down muna po kami bago po siya ilalagay. Ito, walang langis na makikita mo sa ibabaw. Oo. Kailan po Kagaya yan nung, ginawa? ibang brand na, local brand na makikita mo puro langis. So, pwede nga i-prito mo muna eh. Gamitin muna pag nagprito. Kailan niyo po ginawa itong mga ni-ready niyong ngayon araw? Actually, siguro last week yung iba naman tong na to. Tong week Walang wala talagang mantiga. Galing. No added extenders, preservatives, Yes, opo. artificial colors and flavor. Bakit naglalagay kayo ng palm oil? Actually, kailangan din niya po, when it comes to machine, hindi po siya pwedeng wala talagang, totally wala pong oil. Ba't hindi ka gumamit na lang ng peanut oil instead of palm oil? Mahal lang ng konti, pero ilang percent lang na may lalagay mo? Pero yung availability po sa ngayon, Peanut? ng peanut oil. Sa China kasi, popular yung peanut oil eh. Yun. Gumagamit sila. That's Sa what atin, they use. hindi pa po. Actually, yun nga isang namin, na sana nga merong ganun na may mabibili sa Peanut oil. Actually, mas pinaka-prefer na rin po namin yung palm oil. Kasi kapag po, sorry po doon sa tawag dito, yung, yung sanyog, yung oil natin, coconut oil. Kasi siya, nagki-create siya ng bad smell pag coconut. Rancid. Rancid yun po, smell. rancid smell. Kaya hindi nga po Sa processing yon,
Hindi masyado maganda yung refinery nila. Kasi in refining, dadaan ka talaga dyan sa tawag nito, 3 stages sa refining ng coconut. Para mawala po. Para mawala, tawag nila yan, deodorizing. So, tanggal kagad yung amoy. Tapos, dadaan ka naman ng medyo magiging lighter yung color. Talaga. Sa paggawa pala. Pero mas maganda talaga kung mayroong peanut oil. Yes. Or kaya corn oil. Corn oil is also good. Maraming corn oil dito sa Pilipinas. Ma'am, sige. Pero imported din. Ayun. Imported din. Nag-open po kayo for resellers. Opo, may mga resellers po talaga kami. Saan na po sila located? Iba-iba po eh. Merong Bulacan, merong dito sa NCR, madami po dito. Meron din naman pong tawag dito, may Batangas, may Rizal, ganyan. More of restaurant po o mga bakeries na din? Pagka po sa mga resellers na ganito, karaniwan na po yun eh. Yung malaki yan naging tulong sa mga sa mga nagre-reseller. Yung meron sila nakukuha, tapos sila na yung nag-aalok. Bahay-bahay. Bahay-bahay. Meron naman po talaga kami, mga local bakeries na kumukuha sa amin. Paninda nila. Kapartner ng pandesal sa umaga. Oo. Ganon. Favorite natin yan. Oo nga. May pandesal na may peanut butter. Yung mga bakery nga ngayon na gumagawa ng pandesal, nagtitinda na rin ng peanut butter. Ba't hindi nyo sila supplyan? Actually, nagsusupply po kami sa mga local bakeries. Marami na po Kasi hand in hand yan, pandesal with peanut butter. Palaman. Lalong magkiklik yan kung pandesal with peanut chocolate butter or peanut strawberry yung 2-in-1 jam. talaga. Mawawala pag may peanut with chocolate butter, mawawala yung diet ni Joe. Naghanap na agad ko. Kasi kanina, yun ang sinabi. Naghanap Yung agad. diet, yung Ayun, pwede niyo po silang hikayatin, lalo na yung mga gustong mag-resell na itong produkto niyo i-open for reselling. Yes po. Thank you po, ma'am. Actually, nasa Malabon lang po kami sa mga gusto pong magkaroon ng reseller po ng aming peanut butter. Open po kami para sa inyong mga planong pag-invest. Simple lang po. Pwede pong makakuha ng isang kahon. Pwede rin naman pong mas marami kasi syempre mas maganda po yung presyo kapag mas marami yung kahon. Per box basis po kasi kami para naibibigay namin yung magandang presyo at makatulong kami doon sa mga gustong mag-resell, dagdag hanap buhay para sa pamilya. Magkano po ba ang isang kahon? Kasi pag isang kahon po, tawag dito. Mic po. Ay. Medyo iba-iba po kasi yung sizes. Nag-iiba-iba din po yung presyo. Pero kapag po kasi pag 10 box po ang kukunin, sa amin po, distributor na po yun. Pero kapag po isang box, reseller po yung category po sa amin nun. Ayan. Kontakin lang po kayo sa inyong page. Opo, sa page lang po namin. At handa po kami makatulong din po sa iba. Ayan. So, i-maximize mo muna yung, alam mo, ang dami kasi magagawa niya. Like for example, yung crunchy mo, pwede natin gagawin niya ng peanut butter candy. Candy? Actually, siya po may ideyang hapon na gusto niyang gumawa kami. Yung parang bar. Yes, bar. Opo. So, i-mix mo yan. So, paano mo gagawin yan? Kumuha ka ng asukal at huwag direct fire, no? Maglagay ka ng tubig. Yun yung inidin mo yung tubig. And then, ilalagay mo yung sugar sa isang planggana. Magme-melt yun. Pag nagme-melt na yun, kailangan hindi rin malamig yung room mo. So, pag nagme-melt na yon, yung crunchy nila, pwede mo nang i-mix. Gawin mong 20% yung asukal, yung melted na tawag nito, sugar, i-mix mo. Titingnan mo yung, tama lang yung tamis. Hindi masyadong matamis. Then you have now what you call the crunchy peanut candy. Bar or candy. Candy. Diba?
Peanut bar. Sige, Roberto, gawin mo yan. Puro ka na lang kwento. Gawin mo ang nasa isip mo. Meron pa po bang mga naiisip pang produkto, Sir Robert? Actually, yan yung sinasabi niya lagi sa akin na pwede na natin gawin yung peanut bar para Ayun. Pinaalala na ni Ko. Yun Nalala ni Kong. Magsusolid kasi yun. Pag sugar ang gagamitin, tama lang, pag nagme-melt na, hindi naman kaagad yun tutuyo. Kung hindi, ilalagay mo ngayon sa stainless steel na, tapos ihalo mo yung peanut butter. Make sure na mga 15 or 20% lang yung sugar. Or kung kulang, gawin mo 30%. And then, the rest will be peanut. Tapos, ilagay mo sa flat. Tapos, i-ano muna ng cutter na pantay yung kulay. Si Sir, Ang unang titikim, ang unang titikim kami, ha? Yes! Biruin mo si Faye, meron ng peanuts, candy bar. May sarap daw po ito pampudbod sa fresh lumpia. Yes. Ayun nakakuha na po kayo ng peanut bar. Peanut candies. Pero yung peanut bar talaga, that will sell a lot. That will sell a lot. Pero laki-lakihan lang nyo yung butil ng crunchy. Laki-lakihan nyo para pagkagat, ayun. Malalasahan nila yung nuts. Malalasahan nila. Di ba may imported kong na chocolate ang palaman niya peanut butter? Reese. Meron? Patikim. Di ba Reese? Reese. Meron Reese. Reese nga. Pwede niyo po din. Ano siya sa chocolate. Nasa loob yung nuts. So, Roberto, at least alam mo ang gagawin mo, ha? Hindi pwede puro aircon na lang ang nasa isip mo. Kung ang mga comments, lalo nating Marami pasayahin na ang comments. Nako, nalibang tayo. Andres! Konti na lang pala yung panahon, eh. Andres! Comments. Even peanuts are better. Good morning, Kong Butch and Miss Joanna from Gibet Recaro, Nessie Segario, Gemma Tambiado, Arnaiz, Riza Menil Gaspar, Remy Lacre Villamor, Rino Alimon Sorin, Rosemary Gumunit Obligana, Redmond Panga Palmea, Asitro Monet, Erlinda Bachiller, Warley Roberto, Mark Luna. Sabi ni Reselin Benavides, wow, sarap ng mga produkto, nakakagutom. Sabi naman ni Mel Luna, good morning po, Kong Butch Aresa Pichay at Good Miss morning, Joanna Mel. Luna. Nananay ni Joanna. Good morning, ma'am. Liberata Martin Bautista, wow, my favorite pa naman, peanut butter. We always cook papaitan and kare-kare but not kandule. Wow, napakamura po ng peanut butter. Surely, marami pong mamimili ng products nyo po. Ayan. Nobe Kaputbod, good morning, watching po from Cavite. Monica Blanco, that's my man, so handsome. Sino? Si Sir Warley siguro ito. Alam nga naman si Sir Roberto. Away pa sila dyan. Sa San Antonio, guwapo naman pero nakakadugo ng ilong. Sa mainit na umaga, init-init ng panahon, pinag-iinit agad ako ng guest ng Pro Pinoy. Basta, ang naiintindihan ko, ang sasarap ng pagkain. Ayan. Si paring Walbert yun. Walbert pa rin. Walbert pa rin yun. Monet Ortiz, napakagaling naman ni Sir Walbert. Kahit ipinanganak sa Amerika, hindi kinalimutan ang mga Pinoy, lalong-lalo na sa ating mga pagkain. Jessica Joy Lagera, wow, galing na mga pangalan. Matatandaan ko agad dyan, Faye Nuts. Ayan. Jeneline Villegas, yan ang masarap ng pangasawa, yung magaling sa kusina. Hindi rin kayo, Sir Roberto, yun. Wala ka ng problema sa pagluluto. Sarap ng balbakwa. Yummy. Happy birthday sa'yo, Jeneline Villegas. Jenny Crisostomo, maligayang araw ng kagitingan watching habang naglalaba. Wow. From Mom Pearl Parmelie, Walbert will be attending IFEX this year. Ayan, this May, nandito rin siya. Okay, back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Thank you, Pearl. Thank you. Kaya ko po naalala yung bahay buko. Kasi nabanggit ni Miss Pearl yun. Oo nga. Okay. So marami pong natuwa sa Faye Nuts. Ayan, once again po, pwede niyo po silang Pwede mong invite. batiin. Kung sino man ang babatiin mo. You have the, Binabati ko yung aking dalawang anak na nasa bahay ngayon. Si Dana Faye at saka si Christine Faye.
Pero meron po bang mga balikbayan na nag-uwi na nagdala na nito sa ibang bansa? Marami pong mga umuwi, bumabalik, mga pupunta ng Canada, punta ng US, may message sa amin, nag-order, lalo na po yung kare-kare. Talagang dinadala na po nila sa ibang bansa. Dahil yun nga yung gusto nila. Alam mo, kahit saang bansa, nandun ang Pilipino eh. Kaya ang kare-kare, nandun din. Oh. So kung meron mong Pinoy store doon na pwedeng magbenta ng ganito, open din kayo? Siguro pag okay na po yung aming mga certification dito para sa export, magagawin po namin yan. Sister Roberto, baka may babatiin. Binabati ko lahat ng nakikinig at maraming nagnanais bumili ng aming mga produkto. Maraming salamat po sa magiging tulong nyo. Yung mga naging kasamahan nyo sa barko? Yung mga kasamahan ko sa barko dati nakikinig. Inaasahan ko na magiging tulong nyo at magiging masarap ang magiging luto ng misis nyo. Sa kare-kare. Sa kare-kare, sa peanut butter. Ayan. Yun na po mabati. Maraming salamat. Ayan. Papasalamatan po, DTI. Sa ngayon po, bago na makalimutan, sa lahat po ng tumulong sa amin para hindi kami huminto dun sa aming pangarap na itaguyod yung aming munting hanap buhay. Lalo-lalo na po ang pasasalamat sa DOST, sa DTI at sa Department of Agriculture. Maraming salamat po. Sana po patuloy po ang pagtulong nyo sa lahat po ng MSMA. Hindi lang po kami. Thank you. Yes. Para naman ibigay yung pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko, nagbabalik ka Andres Bonifacio Jr. Okay, bago yan, nag-message sa akin, Sir Vic De Leon Lima, nainggit. Siya rin daw, masarap, mapangasawa. Okay, from ating lucky caller from Quezon City. Inggit, Sir Vic, PB Oclida. Ayan. Hello po. Good morning. Ayan, PB. Tama ba ako sa pronunciation ng pangalan mo? PB. Opo, tama PB po. Cates. Ayan. PB. Okay. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Ma'am Eva at Sir Roberto sa pagsisimula ng kanilang Faynuts Peanut Butter. Para po sa akin, mga 50,000. 50. Magkano? 50,000 po. Okay, 50,000 pesos. Makuha mo kaya ang 1,800 pesos. Joanna, itanong mo na. Ma'am Eva, Sir Roberto, magkano po naging kapital? Actually, ang kapital namin, umabot lang ng 35,000 nung kami magsimula. Ay, nako! Sumobra ka ng 15,000 pesos. O, tama na ako sa mathematics, sir. Kamuntik na. Kunti na lang. O kaya naman, bukas, 2,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Kung bakit 15,000 pesos, kung bakit 35,000 pesos, ibalik na natin. Joanna! Kala ko magbibigay ka ng 15,000 eh. Nagtatanong ba kung bakit? Dahil hindi nahulaan ngayon. Kaya tumaas ng 200 pesos from 1,008 2,000 na. to 2,000 na. Miss Eva, bakit daw po 35,000? Actually, nagsimula po kami kasi sa per kilo na mani. Nung time na mag-umpisa po kami, nasa lang po ang mani noon 95 per kilo. Tapos kasama na po yung asukal, yung mantika, kasi gumamit po kami ng palm oil, gumamit din po kami ng ng asin. Tapos bumili po kami ng ilang gamit para po siya naming pagmimixan nung mga mani na aming ni-roast nung panahon na yon. Una po kasi, lang po kami, nagsasangag. Wala pa po kaming machine nun.
Yun po yung halaga na ginamit namin pambili ng mga raw mat at saka po ng ilang mga kagamitan na kailangan namin that time. Na nag-range po sa 35,000 po. Buti na lang seaman si Mister. Yes. The 35,000. Wala nga yun. Wala pa isang buwan na sweldo yun. Ay, ganun po ba? Baka kinupit lang ni Mrs. yun. At least meron na po silang ganito. Nakapagpahinga na sa buhay. Alam mo, bestseller nila, yung candy na iniisip ni Roberto. Nasa isip pa lang po eh. Pero magiging bestseller daw po. Sa totoo lang yan. Basta medyo crunchy lang. Ha? Ay. Ayun! Siguro po yung iba, sasabihin nyo, bakit parang mataas kung yung 35,000? Kasi makakagawa ka naman talaga ng peanut butter na bibili ka lang ng 2 kilo. Sa ngayon, sabihin natin 120, bili ka ng asukal, hindi ka abot ng ganun. Kaya lang po, may kasama pong mga utensils, kaya po, yun yung kailangan namin that time. Kaya umabot po siya ng ganun. Ilang kilo yung roaster nyo ngayon? Ang isang salang po, 24 kilos. 24 kilos, tama yun. Umiikot yun na gas. Apo, gas po. Lagyan mo ng gas, tapos iikot yun. Pagka tama na yung roasting, may timer ilalabas po. din yan. Lalabas din niya po. Apo. Isusuka ng makina. Ng makina. Tama yun, pantay yung luto niya. Tapos papalamigin mo yon. Yes. Hindi mo pwedeng i-grind kagad. Papalamigin mo. Palalamigin. Kayo po ba, ma'am, nakasanayan nyo na po ba? Kinalakihan nyo na yung paggawa ng peanut butter or talagang dumaan din sa maraming testing yung produkto natin? Dumaan din po talaga. Kumbaga, yung unang okay sa amin na ginawa ko, pag pinatikim mo sa iba, hindi okay. Kaya kailangan mong pag-aralan yung iba't ibang panlasa nung tumitikim. May suggestion nyo, sobrang tamis. Meron namang kulang sa Kulang sa alat. Meron namang sabihin, bakit parang masyadong magaspang. Meron namang sabihin, sobra naman ang ang Pinoy, mga ganon. Kaya kailangan mong balansehin yung Balanse. At kung ano yung siyempre pinakamaraming makukuha kang feedback, doon ka lulugar kasi yun yung nakitaan. Yun yung mo tama ng tama sa Filipino taste. sa Pilipinas. Swak sa panlasang Pinoy. Ngayon, ang naman talaga, peanut butter, ay talagang fine yan. Yes. Pinoy. Fine. So, kayo lang nag-invento ng crunchy. Crunch. No, actually, sir, yung crunchy namin, ina-add on po namin yung crunch na yun eh. Fine din, din po yan. Parehas sila ng Pino. Fine, no? Tapos, ina-add on po namin yung Dagdag lang. yung crunchy na yon. Kasi bukod na niro-roast para ilagay doon. Para maging crunchy siya. Okay. Miss Eva, ito na lang po, pinakamahalagang payo na maaaring maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo. Siguro, hindi siguro. Ang pinakamahalaga lang sa pagpasok sa pagninegosyo, dapat piliin mo kung ano yung pinakagusto mong produkto na gusto mong pasukin at i-produce. Tapos kailangan ng tiyaga, pasensya, lahat-lahat ng dapat na positibong bagay dapat dala-dala mo. Ano man ang mangyari, ano man ang pagdaanan, may COVID man o wala, dapat lagi ang sayo ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan mo. Na alam mong yun ang unang-unang magdadala sa'yo sa success. Yun po yung Wag po kayong panghinaan ng loob. Never give up. Ako po, nagdaan tayo sa pandemic, pero maraming luha, maraming problema, maraming mga pagkakataon na halos nagka-COVID ang anak ko. Hindi kami nakabayad ng mga utang, pero never na pumasok sa isip ko yung salitang give up. Never give up. Never give up. Sir Robert. Salamat. Ganun din, no? Yung mga nagnanais na magnegosyo, parating lang isa diwa natin na parating pagpapatuloy ang nasimulan na at ito ay makakatulong sa aking pamilya. Ayun. Ayan, tandaan mo yung mga payo na yan, ha, Joanna? Never give up. Never give up. Sabagay, hindi naman ikaw nanliligaw, no? Ikaw ang nililigawan, di ba? So, Nagpaligaw. it does not apply to you.
Ay, maraming salamat po. Maraming salamat sa peanut butter, kay Mr. Roberto at kay Miss Eva. Anahaw po, no? Anahaw. Tama naman. Ayan. Naway aming napukaw ang inyong mga diwa sa kaalaman at inspirasyon sa kwentong hatid ng Peanut Butter at ng istorya. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng stories of nego success na inyong kapupulutan ng inspirasyon sa pagbibusiness. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes, from 9 to 10:30 in the morning. Exclusive sa Radyo 1. Dito Pinoy ang angat. Dito Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!